Nubo na lang jud kaayo na siya, sir. So no need naman nga maabot og like tag 5 pages basta naka-arrange lang siya according to theme. So ang header ani sir kung naka-check na ka, naara diri ang header, ilisan na nimo siya ani. Pero ang Ikaw, ma'am. format is the same. Title, ma'am ba? Kanang pila ang kuan, ma'am? Ang font size sa title. 12 na Japon, ma'am. 14 ang sa title. Okay, ma'am. So, nadayon ang kaning bali ang dissertation kung ibutang dira is kuan, ma'am, no? Check sa ma'am. Kaya kung gibutang diri, ma'am, kuan man, a concept paper mo na siya, ma'am. A concept paper, sir. Kaya ang dissertation is for doctorate. So, concept paper siya presented to the graduate school faculty. Dayon ang name sa school. And then, Then ang address, ma'am. pero instead nga degree siya, sir, kuan ra siya, subject. Subject Oo. of research. Okay, ma'am. Then ang name nimo as researcher. So, ayaw ta kalimot sa mga in-text citations diri, sir, ha. Ito ning ibutangan sa introduction ning discuss naman ko ani last time. Na ato diri sa ato ang materials. Wait lang. Naa ang recording diri. So, lantawon lang siya to nimo balik, sir. Kung mag-RRL na ka, diri ra pod siya. So, kato ng instructions nako sa chapters 1 ug 2. Naara man tanan sa video recording sa last meeting nato katong last week. Sige, ma'am. Dayon, muna siya, sir, no, ay mo introduction. Usara jud ka page na, sir. Kinahanglan jud ako na siya karon. Dayon, Sige, ang ma'am. imuhang statement of the problem nga ako ang gihimo ato last time, may insert na jud siya. Sa theoretical framework, after na lang kung makahimo na ka sa imuhang chapter 2, ang RRL. Mamuti una na ako na-discuss pag October 26. Pero, once mga man kasi mong RRL, sir, next week, kanina dayon ang imuhang mga scope of the study, definition of terms, imuhang significance of the study, ug kang kaning imong mga conceptual framework, sir. Muna na imong amata-maton og himo. Ang instructions ani, sir, naa na pod sa ato ang Google Classroom katong recording nako, gitingob man ako to og discuss ang chapter 1 ug 2 kung saon to siya. Kung di nimo makita kung asa na discuss ang RRL, balik ra ka sa October 26 nato nga recording. Nagklase po ko ani ato sa RRL. So, ang kaning sa methods of research, muna ni siya ang katong 1 and 2. So, ang akong ipadayon ron is ang sa 3. Kay, wala bang ko ato nakatiwas ang tong sa 3, nubo raman po noon kayo ato ang chapter 3. Muna ni siya ang last chapter sa to ang concept paper. Wait lang, ako lang padakon. So, gagawin siya no lang. Okay. Move to this sa ubos. December 16 atong deadline aning complete na nimo, sir, ha. Dala sa imong reference list o questionnaire. So, sa questionnaire, that would be next meeting na pod para dili ka ma-overwhelm. Basta nga to ang methodology diri, sir, sa research design. So, ang type of research nimo is descriptive, no? Basing from your title, it's a descriptive type of study. Unya ra ta kung mugo back ta, sir, sa katong ako ang gi-discuss nga type of research nato diri sa recordings pod na ra tanan diri sa Google Classroom actually. So, siya, ha. Ana siya kaning types of research na ato diri. So, naatay mga comparative, correlational, no, naapo tay descriptive. Kung mag-correlational ta, imong identify ang relationship. Ay, actually, naapo di ay, wait lang. Pwede po dito mag-correlational.
i-check na ko to ang imong title. Okay. Correlational, pwede siyang mag-correlational kay ato pong identify ang relationship sa pag-wear og school uniform towards the self-esteem sa mga socio-economically disadvantaged students. So kung mag-level lang ta, ma-identify lang ta sa level of preparedness or katong first nga title atong gipilian nato, no, pwede siya mag pwede siya mag-descriptive, no. In your case, basing on your title, no, title 2 man imong gipili. So establishment, examine ang relationship between wearing this required school uniform toward the self-esteem sa mga socio-economically students. Pwede siya descriptive, correlational. Ang first is descriptive. So lantaw-lanta sa ato ang SOP. Ang first nimo nga SOP is i-identify nimo ang level of self-esteem. So ang level of self-esteem is through descriptive statistics, no. We will get the simple the frequency and simple percentage. So kani siya, this is descriptive, no, nya ato ang gamiton ana is kuan raman frequency, hapon pila ka buok ang ning agree og disagree, and then we will get the percentage and the weighted mean pa jud, no. So we use descriptive statistics. Kani significant relationship, sir, which is ang 2, 3, number 2 and 3 nga SOP, pwede na siya mag-correlational ta, because once we establish relationship, dili man siya direct cause and effect, no, but only a relationship between the variables, which is ang namang kay independent o dependent variables diri, no. Ang imong independent variable is ang wearing of the school uniform. Nya ang self-esteem is the dependent. Kay ang self-esteem mag-change man siya, no, depending on the pag-impose sa pag-wear og school uniform. So mahulog siya nga correlational, no. So with this, imuha rang i-justify, mangita na po kag literature, sir, nga mo justify ngano angay ang descriptive correlational as your research design. So meron siyang imuhang further pa jud explain, no, para sa ani. In my case, ako is descriptive design. Kay based on Gray in 2014, suited siya sa study because ang ako ramang study is more on gather raman og data to answer the questions presented in the statement. Wala ko i-compare, wala ko nag-determine og relationship. Kung mag-comparative man gud ta, mag-compare ta og two variables, no. For example, sa mga studies sa akong students is mo compare siya sa increase of occupancy rate before pandemic o after pandemic, which is year 2019 and 2023, and unsay mga factors nga nag-contribute or nag-decrease atong occupancy rate sa mga accommodation sector sa San Carlos City. So kana pa lang nag-compare siya og duha ka tuig, ang 2019 nga data og 2023, that is comparative, no. Another is kato siyang sa level of productivity, no, ato ang lantaw ng level of productivity sa mga bata when we group them according to those who have taken summer class o katong wala naka-take og summer class. So when we divide them into two groups, no, we compare the data from two different groups, that is comparative. So in your case, you're not comparing anything, you're just trying to determine the relationship between wearing the school uniform and its effect on the self-esteem of the students, then that is correlational. The descriptive pa rin siya, kay mo pa man identify ang level of self-esteem. So descriptive correlational. Ikaw na mangita, sir, og literature nga mo justify ngano suitable ang descriptive correlational as your research design. Very short lang, dali ra jud kay ni siya buhaton, basta naara tay mga resources. And also time, mo dyan yung pinaka-importante, no? Time and discipline to finish the paper. So next is ang ato ang research respondents. So syempre na-identify naman nimo nga katong mga socio-economically disadvantaged students. So unsa man imong paagi, no? Will you get pwede man siya ma-purposive sampling, kay nga naman ang imuha ra gipili is katong mga socio-economically disadvantaged, kay sila man ang best fitted sa imuha nga study. Okay? So magiging purposive kung kinsa ra ang
ang suitable nga respondents ang imong kwaon. No? For example, if my study is about the effects of moringa as one of the kanang ingredients nga makapalasan abi sa blood sugar. So, syempre, ang ato ang mga ipangkuha nga mga respondents kay katong mga taas og blood sugar, no? Or for example, if ang ato ang study is kani nga specific medicine as an alternative to diminish cancer cells, no? So, kato na siya na yung mga katong mga cancer patients ang ato ang suitable respondents pod sa study. So, that is purposive, no? So, sa imuha, since this only is suited for the socioeconomically disadvantaged students, so you have to discuss here nga purposive sampling. And then, in what way ba, no, kanang mag-sample size ba ka or sila ratanan? If gamay raman ang imuhang number of respondents sa junior high school from grade 7 to grade 10, nag-usara abi ka section, then kwaon nimo sila tanan. But if tag-upat ka section sila per grade level, then you will get Slovens. You will compute it using Slovens formula, no, to get the sample size. Para kung mag-stratified sampling magandang stratified sampling, kada section naa sila sa representative, no, instead of getting like, let's say for example, if you will get 150 grade 7 students tanan, daghan na kaayo siya, tapos tanan ra ba nga year level. So ang buhaton nato is pila ra ka buok ato ang kwaon per section. Dili jud exactly sila tanan, pero at least substantial ra pud ang amount para dili pud sobra kagamay ang respondents, sila pud sobra kadaghan, no? Kada section na ay sample respondents that will represent the entire population. Let's say for example sa ako abi kay tanan nga barangay sa San Carlos City akong respondents niya, daghan man kaayog mga residente per barangay. Para dili ko maayaw, no, dili ko maglisod, magamit ko og Slovens formula to compute pila ako ang kwaon. Let's say the total population sa barangay 1 is around 1,000 residents. So with Slovens formula, mukuha ra ko og a small portion of those 1,000 residents. So for example, no, kada barangay ang kwaon na nimo is 50. Okay? So meaning 50 ra ka tawo per barangay ang ako ang kwaon. Same ra pud na kung mukuha ta og respondents per section and per year level, no? Pila ka buok estudyante per section and per year level ang ako ang kwaon. So dili na siya ingon nga imata-mata lang mo gamit ta og Slovens formula. To do this, you need to consult the statistician, no? Si Sir Abiliar na naman noon siya sa school na, no? So pwede ka mga weekdays mo agto kung naa siya, no, para to help you with this one. But since concept paper pa man siya, you don't need to have a table yet, no? Sa concept paper man good is statement form lang siya, no? But in the full actual paper, kung mag-thesis na dyan ka, sir, kinahanglan na dyan siya og table, kinahanglan na dyan siya og methods, ngano tag 50 imong ikuha pila tanan ang total respondents dayon, no? Like for example, if tag 50 ra imong kwaon per barangay, pila tanan all in all siya. So dapat na siya table nga naka-present. At in here, since concept paper naman, no, you will just state here on sa mga klase nga sampling method pag-identify sa respondents and who are they, no? So mayroon ka nga purposive sampling and all sections and year level sa junior high school department in kani nga specific school in Sipaway. For the data collection instrument, so syempre depende na no kung mo-adapt ba ka og standardized or self-made questionnaire. Ang standardized is mukuha ka og questions from an established na nga questionnaire published by other researchers nga similar sa imuhang paper. So sa stratified, usually once you will get questions from other researchers, imura na siyang i-revise para di po ka makakommit og plagiarism and nara kay ipang-usab nga ubang elements, pero if kana gani no, dapat imuha po nang i-cite ang source nga this is taken from this researcher, no? So I will explain by next meeting na how to do the questionnaire and if it's stratified, how to cite the sources. So mo na siya ang stratified. Pero kung self-made, meaning ikaw ang muhimo mismo sa questionnaire, mubase ra ka sa imong theory o sa imong SOP kung unsa to ang mga questions sa imong ibutang sa imong questionnaire. If you prefer starting from scratch or imuha jud nga questions no kay para mas customize siya and mas mo fit jud sa imong study, then self-made questionnaire imong ibutang.
usually 5 to 7 experts ang mo validate, no? So kinsa raman ang qualified nga mo validate sa imuhang questionnaire or research instrument. So those are actually people nga naanay full-fledged master's degree in guidance counseling, as well as those who are in like mga registered guidance counselors, no, or experts na sa field sa imuhang study. No, pwede man principal po if dili MAGC ka nang naay mga MAED. So dili pwede ang panelist or ang advisor ang mo validate. You have to really get it from other validators. So for masteral, 5 lang ang ato ang validators, 3 to 5. For data, for reliability, mo undergo man tag pilot testing, no? So, unsa man buot pasabot sa validity o reliability. Sa validity, una sa validity, maghimo kag questionnaire, sir, imuha na siyang ipaagi sa validator. Nyang kanang ni mga validators nga naay mga masters, mo answer na sila og either mag content validity ratio sila or mag good and skates na as a validation tool nya i-check ra na nila if kanang mga questions in your questionnaire angay ba siya ibutang dira and makatubag ba siya sa mga pangutana sa imuhang statement of the problem. So syempre since they are experts of in your field of study, they can validate your questionnaire. Once we collect all of the results from the test of validity, we compute it, no, help we need ask ng tag help statistician, and once nga naa na ang result, we need to interpret if it is based from the result, no, we need to interpret if it is very high valid, not valid, no. Kung very high valid and valid, or very high valid, o valid ang result, then you may now undergo test of reliability. Usa mo mag-survey, kinahanglan rin mo aging ani to make sure nga free from errors ang questionnaire. Kay once gani nga sayop-sayop ang questionnaire, sir, na possibility nga pabalikon ka og survey or dili accurate ang result sa imuhang study. So, muna siya na once nga very high valid, o valid ang result from the results of the test of validity. Now, if the interpretation is low validity or not valid, then you have to revise some of the questions there to make it valid and i-undergo na po siya of test of validity. Okay, usahay dugay, usahay dali ra depending on your questionnaire, no. Sa ako katong nag masters ko, no, marag kaduhar ako ning balik for my test of validity pero sa doctorate medyo ubay na kalima na siya ko gabalik-balik, no, kay again kung dili siya kapasar sa validator, dili siya ka-undergo og test of reliability or pilot testing. Now sa test of reliability, unsa na pod ni siya, no, once nga valid man ang imuhang questionnaire, proceed ka sa test of reliability which you will undergo pilot testing, but not coming from your original pool of respondents. For example, if your original respondents are from Sipaway Island and there are junior high school nga mga students, then you will have to go here in San Carlos City, no, or sa neighboring municipality to conduct the same survey for 30 respondents. Okay? Pero dapat sa lain siya nga school or sa lain siya nga lugar, no? Pwede sa Julio Abica niya magpa-test of reliability sa mga junior high school, 30 kabuok junior high school students. So we call this pilot testing, no, or test of reliability. Now what is the purpose ani niya? Ang purpose sa test of reliability is to make sure nga consistent ang responses sa imuhang respondents, meaning nakasabot sila sa imuhang questions nga gibutang dira sa questionnaire. It's easy to understand ang questions nimo if the result of the test of reliability is consistent ang responses. Okay. Consistent ang responses. And then also if sa test of reliability nimo, no, mabalaan po dira nga imong questionnaire kay dali masabtan, no, the questions itself in the questionnaire kay dili po siya nga nakataas, no, kay appeal man po na siya sa test of reliability nato nga dili dapat taas kaayo or complicated ang questions, wala siya double barrel questions, no. Unsa maning double barrel questions, wala siya these are
questions nga duha ka book ang gipangutana sa usa lang ka question. No nga mangutana abi ka about satisfaction nila ani nga topic, and nag-introduce pa siya kag another topic pa jud, and duha na siya ka question in just one question. Number the 2-in-1 siya ba, so di man na pwede ang mga double barrel questions. So for test of reliability, okay, so for test of reliability you have to undergo pilot testing sa 30 kabuok respondents not coming from your original pool of respondents. So kung sa Sipawi Island ang imong respondents, so dito ka sa junior high school students abi sa kuan. Junior high school students sa Hulyo, no? So ing ana. So kanang reliability nimo once nga ma-complete na ang 30 kabuok respondents nimo from a different school, so magto na po ka statistician for the computation sa Cronbach's alpha. Okay, so kanang Cronbach's alpha dila ma-identify if consistent ba or not, no? So si statistician ra ang mo help ana nimo og identify sa results. If high raman ang reliability niya, pwede nakaka-proceed sa survey. But if low reliability, you have to rephrase your survey questions nga dali siya masabtan and administer the pilot testing again. So for data gathering procedure, so kani siya nubo ra kaayo, no? Supposedly this provides like a detailed process, no, on how to do data gathering. So first mga permission, for example sa principal sa school kung asa ka mag-survey. After nga mo agree na ang school administrators, mananghid po ka sa mga respondents which are the students. Once nga permission, no, has been granted, mo administer na ka sa questionnaire, and then afterwards you collect the questionnaire, no, and then you tabulate and interpret the results from the survey. So muna usually ang ginabutang sa data gathering procedure. In here minimize lang siya kay since this is a concept paper, but in a full-blown research paper, detailed na siya. For data analysis, so unsa ang imuhang statistical tool gamiton, no? So syempre for your descriptive statement of the problem, you will use descriptive statistics like frequency, simple percentage, weighted mean. For inferential statistics, so daghan nagklase, no? Pwede na magtitas, ANOVA, person product moment correlation, no? So mga inferential statistics nang i-apply. Since correlational man siya, so you have to ask a statistician unsay suitable data analysis procedure or tool nga gamiton nimo, no? Statistical tool imong gamiton. So the last part of the chapter 3 sa concept paper is ethical considerations, no? Ang sa ethical considerations, this provides information sa ato ang mga readers and respondents nga their participation sa survey is not mandatory, rather it is voluntary, meaning they are free to withdraw from the survey if they feel uncomfortable, and you have to reassure them that the collection of the data is for academic purposes only, and it will be disregarded na, no, i-discard siya once nga i-discard na siya once nga nahuman na ang research, no, para dili siya ma-replicate sa ubang tao or dili siya makitaan sa ubang tao, no, kay we have to secure the responses of our respondent not to jeopardize their privacy as well. Okay, and dili mo na siya pwede i-publish ang results of the survey publicly. So nubo ra kaayo ni siya, sir. Actually ang kaning 14 kung nalansyog kay time, no, kung sapol kada adlaw na kay progress, magsulat ka, madala ra nato ni siya og at least 3 weeks complete na ni nga paper ang mahuman nimo. These are 14 pages, no? Kay sa previously sa akong ubang methods of research nga
students ginapasulat jud nako sila chapters 1 to 3. Nya taas na kaayo na siya no kay ang full blown paper, for example, kung mag-master's thesis jud ta, so kani pa lang daan no, taas sa kayong chapter 1, introduction pa lang ni 3 pages, statement of the problem, significance of the study, taas jud kaayo siya no, scope, so kuan na to no, gi-shortcut ra to, gato ra tang gi-merge, gi-compress ra nato ang tanan nga 3 chapters sa 11 to 14 pages. Kung mag chapters 1 to 3 magud ka sa full blown research na nas mga around 30 pages no, depende pod sa number of variables nimo. So yan siya no, kanang expanded siya, dili siya pareha sa concept paper nga pwede ra i-bullet, pwede ra 2 to 3 sentences, so diri in paragraphs jud siya. Plus ang imuha padaan nga conceptual framework, for example no, naadyoy explanation no, naadyoy siya written nga explanation no of the process of your SOP, pero SOP I mean your process of your research no sa imong conceptual framework, pero diri only the conceptual model ra imong himuon. Same goes sa methodology no, so moagi jud ka og for example, sa respondents, you identify exact numbers of your respondent and ang total ng kabuok respondents nimo. And then you provide a table as well, no? So wala naman na sa tong concept paper, you just provide dira unsa ang imuhang sampling method. Ang research instrument, imo pa jud nang i-discuss per profile, like the first part, second part, ug third part of your questionnaire. Full description jud siya sa imong actual nga research paper for masters. And then dapat again no, moagi jud ta og test of validity and test of reliability. Sa concept paper gani sir karon di na ka moagi ana, igo ra jud ka mohimo because it is still for proposal. Pero kung mag-research jud ka, moagi jud kag mga ing-ani nga processes. And you should also, undergo statistics pod nya kani syempre mo provide na ta og kuan, mo provide na ta og help from the statistician as well. Kaya di man nimo makuha lang on your own. You need a statistician for consultation sa imuhang test of validity and reliability. For data collection, detailed po dapat ang explanation. No? If you are writing actual research nga research proposal for pre-oral defense, no? So taas-taas jud siya. Ang concept paper na to 11 pages lang. So kani gani daan mga naa sa 27 pages. Dala na sa methodology. And detailed na siya. Dili siya one paragraph ang gani ni ato ang kuan ato ang ethical consideration. Kani 11 to 14 pages dala na ni sa imuhang reference list. Nya kung kuan lang 8 pages lang gani ni siya. So that's why I'm expecting even before December mahuman na jud nimo ang concept paper. Because you'll be also presenting this one right after that you make this. So kay nubo ra man jud tuod siya no, gi-compress ra siya. Okay, ang sa concept paper instead of 3 pages and siya ang introduction, himo or siya og 1. Okay, basta ma-plaster lang jud siya. And then tanan siya, all of our sessions are recorded, kaning mga online sessions nato. Basta lang nga mulantaw lang ka sa recording for like explanation. No? The sample is already here. I've provided you with a template sa paglantaw na lang jud giyon sa paghimo, no, as well as paglantaw sa recording in case nga you were not able to get the first discussion, no? For example, you were not able to get the first discussion, so you'll just watch the recording, no, para to get an idea. Gahin jud tag time sir, no, kay maski unsa ta ka busy kay madugay jud tag human, no, labi na kanang for example, no, ikaw mag research writing na abi ka by after compre nya imong advisor is na may advisor nga dili constant mag follow up,
no? Ang sa ko mga advices is usually every week dapat na sila mapakita nga progress, no, labi na sa college nako, no, since group work man siya, every 2 weeks, no, kay tibok chapter man akong ginapahimo sa ilaha, no, dili siya ginagmay nga parts kundi whole chapter should akong gipahimo sa ilaha, and tag 2 weeks ra ang ako ang timetable nila. So para at least dili ka ma-overwhelmed with what to do, no, you set a timetable like kung sa kong humanon karon nga adlaw, masking ginagmay lang, no, mag-search ko for sources karon nga adlaw, sunod nga adlaw so mo ni akong sulaton. So at least naatay progress, no, from the previous nga, at least mo irog lang ta bawal ga dagan ang panahon ga irog ta. So naara jud tanan diri sir ang contents tanan, no, times ni Roman ta 12, ang ato ang title page is 14. So question sir, before actually dali raman na to ang session ron kay nubo raman ang ato ang chapter 3 for concept paper. Dayon ang katong mga nitty-gritty details na labi na ang questionnaire, pwede na ko siya ma-discuss by next week. Kuan lang ma'am, bali ang theoretical framework ma'am ba? Yes sir. Bali kuan ni siya ma'am, no, kanang theory lang ma'am, Theory no. lang dyan, Sabi sir. niya, Yes sir. And then okay rag balag dili siya mo follow sa 5-year recency. So ang example sa ako ma'am, so okay ra ang theory about self-esteem. Pwede man sir. Oo. Or- Pwede siya about self-esteem nga theory. I-relate lang Sa na ako study. sa study, no, sa uniform. Yes sir. Sige ma'am. So ang expected dun sir, no, ay mong introduction and a portion of masking ginagmay lang nga koan RRL nimo. By next week sir, ang akong expected nga mahuman nimo is imong entire chapter 1. Once na naman ka introduction karon, mo continue na naman po kay sipit of the problem kay gimuan naman tikaan ni ang imuha lang siyang ipadayon is muna siya, no, dapat na nakay theoretical framework and conceptual. ug ang conceptual model nimo sir. Sa conceptual model nara po to na explain sa first recording nato last week. So pwede gani sir butang ra nimo diri ang katay mo mga respondents, then ang katong duha ka variables nimo, no, level of self-esteem, dayon naara siya arrow towards wearing of school uniform, and then diri is self-esteem na. Bali duha jud po ako kuan ma'am. Pareha sa imo ma'am, no. Akong concept framework. Bali pareha sa design ma'am. Dili jud necessarily nga parehas jud sir, kay kuan naman pwede ra man gani dili ing ani, no, kanang simple lang nga pasunod kanang Usa lang usa siya siya ka ka flow. flow. Oo. Like for example, muni siya, no, ang junior high school students abi diri, dayon next nga arrow, next nga box is katong wearing sa school uniform, then ang next is ang katunang kuan effect sa ilahang self-esteem. Sige ma'am. Okay. So usa lang siya ka flow. So mo na siya sir, theoretical framework, conceptual framework imong i-work out. Ang significance sir, okay, masking wala pa kay definition of terms, okay ra, basta next week na kay theoretical, conceptual ug significance of the study. Ang significance of the study gani kay maglista ra ka og kinsa to ang maka-benefit sa findings sa imuhang research. So dali ra siya buhaton, no, mo ramang i-identify sila, i-arrange lang jud sila according to who will benefit the most down to the least nga maka-benefit from your paper, from the findings of your study. So like for example sa ako ma'am is ang students, no, number one abi. Then teachers, school administrators o future researchers. Pwede ra kana silang upat. Sige. Okay. Wala na kailaing question sir? So sa akong definition of terms ma'am, ako ang example self-esteem, ako nang i-define dira. Self-esteem. Dayon what else man? Mga socially disadvantaged students. So dapat imo yung i-define dira, not from the internet siya pero kanang
Asara sa sa iyong imong study. study like kinsa ra man jud to ang mabilong sa socio-economically disadvantaged students. So kato ra bang ang income is kaning ingani ra nga amount or less, no? Nabilong ba sila sa Wala pa example sa ako, ma'am, ang member sa 4-piece mo lang pwede man sir mga members of 4-piece katong na-classify nga nabilong sa lower class. Sige. Okay, so mga ingana lang sir. And then, pwede gani ang pag-wear sa school uniform niya. Define lang nimo nga kanang complete nga school uniform nga katong. This refers to katong complete prescribed school uniform sa school, which includes like the ID, mo ni siya ang iyahang uniform sa babaw, din sa ubos. So, para ma-identify jud nga kinsa unsay pasabot ato nga katong dili ka afford og complete school uniform. Ang katurang palda ra ang sulubon, no? Or ang blouse ra. So, okay na ta, sir? Or na pa kayo mga Kasi i-clarify? aga na lang sa mo para din ako malimitan ba. Sige. So, naara dyan tanan ang recording, sir, ha? Din ang kaning concept paper na naman sa to ang Google Classroom. So, lantaw lang dyan ka dito, sir. Ilisa lang ang header pod. Kani kita huma man gud ni siya, so ilisa na to times New Roman. Kay mo na siya ang format sa school, times New Roman 12. Except sa title, 14 siya ang sa title. Sige, ma'am. Okay. So, 14. Yeah, spacing niya kay double. 1 ra. Double space. Double space. Double space siya. And ka justify. Justify. Okay, so diri ra ko tabo ato ang session for this morning. Sir, no ra man jud noon siya kaayo. Ay pang last, ma'am, ako ang kuan mo ba? Ako introduction. So upat gid siya ka paragraph, ma'am, no? First kuan ako ang akong pinakasugod jud dayon local. Yes, sir. Ang dayon overview. Yeah, Yes, sir. kuan. Overview sa imuhang kung sa full-blown paper do siya, sir, is global, regional, local, dayon gap, and then rational. But since this is a concept paper, just an overview of your study in one paragraph, local in your second paragraph, gap in the literature in your third paragraph, and your rational sa last nga paragraph. Sige, ma'am. Kalindi rin naka single space siya din. Double space na lang nato, sir. Double space, ma'am. Kaya dili naka single space siya, pero double space na lang tanan para maanad ta sa format sa research paper. Sige, ma'am. Okay. So, this ends our session for this morning, sir. Di raman kayo nga nakataas, no? Kay gamay raman jud noon ang content sa methodology. If dili lang katong full jud ha, kay taas-taas jud actually siya, pero ipanubo raman nato because of the concept paper. Next week will be checking na sa imuhang progress, no? Adala na sa katong bag-o nimo nga assignment, and as well as the discussion on how to make the research questionnaire from your SOP. And then ang katong introduce na ako itong mga test of validity nga mga tools po. So thank you so much for joining me, sir, on sa short notice kay wala ko na dayon og bakolod tungod karon. And then mapabalor ako next week kung online na bata or face to face, and if kanang wala ba ko mga lakawan na. Isa na lang karon, sir, ha, karong hapon sa Messenger ang imuhang submission sa introduction SOP, o si gamay lang nga unsay na iwas nimo, pero basta full na ang introduction of command. Sige, ma'am. Pero dili pa jud ko sure kung okay na ni ma'am. All or may pastor kay checkan naman jud po nako na, then ako lang iuli nimo if na koy mga corrections, then imo na po na siyang i-revise ever. Sige, ma'am. Okay, so thank you so much, sir, and see you next Saturday. Sige, thank you kayo, ma'am. Okay.